Anyong, ako nga pala si Chingguje, factory worker dito sa bansang South Korea. Sagutin lang natin itong katanungan ng isa nating kaibigan. Sabi niya, ask ko lang po, qualified pa po ba ako kung sakaling mag-aral ako ngayon? 37 ako, tapos next year ng April 38 na po ako. Qualified pa din po ba ako makapag-work sa Korea? So sasagutin natin itong katanungan base sa ating nakalap na information dun sa ating kaibigan. So sabi ng isang kaibigan guys, na nandito ngayon sa South Korea is nakapag-exam po siya ng 38 tapos pumasa po siya ng 38 and then na-select po siya ng 39 years old. So ibig sabihin guys is qualified pa din as long as hindi ka umabot ng 39 nung nag-e-exam ka pa lang. Ibig niya sabihin guys is kapag 37 ka tapos nakapasa ka ng exam tapos napasali ka sa roster ng 39 or 40, possible pa din po na ma-select ka or makapagtrabaho ka dito sa South Korea. Yung sagot na ito guys is naka-base doon sa experience ng isa kong kaibigan na ganun po yung nangyari sa kanya. Ganun na ganun talaga. Bali nag-exam po siya ng 38 years old tapos nakapasa po siya ng 38 and then 39 na po siya na-select at nakarating dito sa South Korea. Kaya sa mga nagtatanong kung possible pa 37, 38, yes po, as long as pumasa po kayo ng 37 or 38. Kahit anong edad mo na, 39, 40, possible pa rin na ma-select. Yun ay base sa aking nakalap na information sa aking kaibigan. Same situation or same experience dito sa katanungan ng isa nating kaibigan. So ito naman yung isang sinasabi ng ating kaibigan. Mas okay dyan sa Korea ang sweldo compared dito sa Japan. 36k a month dito ang minimum and pababa ng pababa. So ayun guys, so maaaring tama kayo na maganda mag-work dito sa South Korea dahil mataas yung sahod. Pero alam din naman natin na yung cost of living dito na halos doble or triple yung mga presyo ng mga pagkain, accommodations, rental, tubig. Pero guys, hindi natin ipagkakaila na hindi lahat ng company dito is nagbibigay ng free accommodations katulad ng sa amin. Nagbabayad din po kami ng accommodations na halos umabot ng 6,000 or 8 hanggang 10,000 kasama na lahat-lahat. Alam nyo sa totoo lang, oo, malaki yung sahod dito sa South Korea compare sa Japan sa ngayon, as of now. Pero hindi rin natin mapagkakaila na hindi po lahat dito sa South Korea is libre. Na halos yung pagkain, accommodations, triple halos yung presyo. At sa mga hindi po nakakaalam, hindi po lahat ng company ay nagbibigay ng libreng pagkain, libreng tirahan, kuryente, libreng tubig. Dahil yung mga iba is nagpapabayad po sila or kinakaltas sa mga sahod po nila. Kagaya po ng sa amin, kinakaltas po yung accommodations, yung gas, tubig at kung ano-ano pa. Kaya masasabi ko lang, oo, malaki po yung sahod pero depende po sa company kung magkano ang matitira sa'yo. Dahil hindi po libre lahat dito sa South Korea. So ayun lang, I hope na nakatulong sa inyo yung video na to. Kaya kung may iba pa kayong katanungan, i-comment mo dyan sa baba at try natin sagutin. So please like, comment, and share kung nakatulong sa iyo yung video na to. So ayun lang, Anyong Chinguya.